Sa tunay na buhay, mas marami ang ma-encounter mo na transactions related to expanded withholding tax or EWT compared with final tax. Okay, paano ko nasabi? Kung interest income from bank deposits, sa bangko lang yan eh. Kung dividends, kung magde-declare ka lang. Kung royalty, kung may binayaran kang mga royalty. Okay, kung prizes and winnings, hindi naman lagi yan. Informer's reward, hindi naman lagi nagkakaroon ng sumbungan. So, in reality, EWT ang mas marami kang gagawin dito. Okay? So, when we say expanded withholding tax, in-expand lang yung withholding tax kasi nga, ang final tax sa mga passive income. Pagkatapos, ang withholding tax on compensation sa mga compensation. So, in-expand yan. Tinawag na lang siyang EWT or expanded. Kasi nga naman, Diyos ko po, kung tatawagin natin ng iba't ibang pangalan ng mga withholding tax, ang daming pangalan na. Okay, so these are the common income payments, meaning expenses. Okay, subject to expanded withholding tax. Yung mga professional fee, management, consultancy, mga director's fee, mga binabayad sa BOD na hindi empleyado ng company, rental, commissions, payments sa GPP, sa estates and trust, mga bayad sa mga kontraktor, Diyos ko po, security, janitorial, advertising, other specialized services, mga construction company, kasama dito yan, construction. Mainit-init. At kapag merong binayaran ang mga top withholding agent o kaya yung mga large taxpayers like Jollibee, San Miguel, Ayala, Banco de Oro, BPI, GMA7, mga large taxpayers yan. Kapag bumili ang mga gobyerno at saka yung mga joint venture, required silang magkaltas on purchases of goods and services sa mga regular supplier. Okay, regular supplier yan. Now, eto naman ang expanded withholding tax table. Marami pa ito. Makikita mo lahat yan sa 1601 EQ sa likod. Okay, ito lang yung mga common. Pag-usapan natin yung common. Ano ba yung kwento rito? Halimbawa, tayo yung magbabayad ng professional. Tandaan mo, withholding agent tayo ha. Meron tayong babayaran. Ano yung babayaran? Professional management consultancy. Sino yung income earner? Individual. Kapag ganyan, ang gagamitin nating rate, 5 or 10%. Okay? Kailan gagamitin ng 5%? Kapag ang gross sales na to, kapag ang gross sales ay 3 million or below, 5% ang gagamitin. Pero kailangan mag-submit ng sworn declaration sa individual. Ano yung nakalagay sa sworn declaration niya or sworn statement? Na hindi siya lalampas sa 3 million. Sir, paano kung halimbawa, hindi siya nagbigay ng sworn declaration or sworn statement? 10% ang gagamitin. Sir, paano kung ang gross sales niya ay lampas ng 3 million? 10% ang gagamitin. Ganun lang kasimple yan. Okay, so kapag individual, summary, individual, 10 or 5 or 10% ang gagamitin. Kapag lampas ng 3 million, 10%. Kapag VAT registered siya, 10%. Kapag walang sworn declaration, 10%. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay? Paano kung non-individual? Ang rate is 10 and 15. Ang kanina, yung threshold dito, kapag individual, 3 million. Dito, 720,000 lang. Okay? Kailan gagamitin ang 15% kapag lumampas na ng 720,000? Kapag hindi lumampas ng 720, kailangan merong sworn statement na sinasabi yung company na hindi siya lalampas ng 720,000. Kasi kapag lumampas, 15%. Kung walang sworn statement, 15% yan. Ganun lang kasimple. Okay? Kapag contractor ay mga construction, security, janitorial, 2% ang ikakaltas natin bago natin sila bayaran. Yung mga directors, BOD members,
na hindi empleyado. Kaltasan natin ng 5% or 10%, parehas neto yan. The threshold is 3 million. Walang sworn declaration, 10%. Lampas na yung income niya ng 3 million, 10%. Kapag rental, magkaltas tayo ng 5% bago natin bayaran si lessor. Okay? Sir, kailangan ba namin kabisaduhin yung mga rates? Kapag expanded withholding tax, hindi. Kapag final tax, yes. Okay? O ngayon, tignan natin to. Pero kailangan mo kabisaduhin to dahil baka mamaya sa board exam lumabas. Okay, tignan mo to. Kapag bumili ang isang top withholding agent ng goods or service, kapag bumili ang large taxpayer, kapag bumili ang gobyerno, kapag bumili ang mga joint venture, kailangan magkaltas ng 1% kapag goods, 2% sa pag-service. Babawasan nila ng mga 1%, 2% ang bayad doon sa kanilang mga supplier. Kapag GPP, Partners in a General Professional Partnership, example ng GPP, SGB and Company, CPAs. Okay? Punong Bayan ni Raulio, CPAs. Okay? Anong gagawin? Ang rate, 10% at saka 15%. Parang non-individual yan, kaya nga tinapat natin dyan yan. Ngayon, kung gustong gamitin ang 10%, kailangan mag-submit ng sworn statement. Parehas neto. Okay? Pag hindi sinabit, sino magsasubmit dito? Yung partner, ha? Partner. Kapag nag-submit, 720,000 or less lang yung kanyang income, 10% ang ikakaltas ng partnership. Kapag hindi nag-submit, 15%. Kapag lumampas ng 720, 15%. Ganun na kasimple yan. Pag commission, ang ikakaltas natin sa ahente, 10%. Kapag magbibigay tayo ng share ng estate sa income ng estate or trust, 15% ang ikakaltas. Pinag-usapan na natin to in passing doon sa discussions ng taxation of estates and trusts. Okay, eto naman, sa mga Lazada, sa Shopee, at saka sa Temu, ang ikakaltas nila ay 0.5% doon sa mga online sellers. Okay? Kapag ang online seller ay hindi lumampas ng 500,000 ang kanyang income, ang kanyang sales, exempt ito. Basta 500,000, exempt. Pag lumampas ng 500,000, may kaltas na. 1/2 of 1%. Yung mga credit card company, yung gumagamit ng credit card, halimbawa ikaw, okay? Top withholding agent ka, bumili ka ng goods, magkakaltas ka ng 1%, 2%. Pero ginamit mo yung credit card, hindi ka makakapagkaltas ngayon. Okay lang. Bakit? Si credit card company magkakaltas? 0.5% ang ikakaltas niya. Yan ang ibig sabihin. Okay? Now, tingnan mo ito sa board exam. May 2024. Si Jordan at saka si Pippen ay mga CPAs. Partners sila ng General Professional Partnership. Tandaan mo, exempt itong mga to. Bakit sila exempt? Kasi yung mga partners ang liable in their individual and separate capacity. 50-50 daw ang sharing nila. So, merong revenue 8 million, cost of service 4 million, allowable deduction 2 million. So, ibig sabihin, ang net income nila 2 million. As to Pippen, how much is the withholding tax liability of the GPP if he submitted his sworn statement na ang kanyang income daw ay hindi lalampas ng 720? Balikan natin to. Eto anong sabi dito. Ang nakapasa dito, kapag partner ng GPP, 10% ang gagamitin kapag merong sworn statement na hindi lalampas ng 720,000. Kasi kapag lumampas na, 15%. O, anong meron dito? Kahit nag-submit pa siya ng sworn statement, lampas na 2 million. Bakit? Tignan mo, yung 2 million, 50-50 ang sharing. Ibig sabihin, kay Jordan, 1 million ang matatanggap. Kay Pippen, 1 million. So, ibig sabihin, kahit meron pa siyang sworn statement, pakialam namin dyan, hindi na applicable yan. Lampas na eh. So, magkano ang ikakaltas? So, kung 1 million to, ilang percent? Balikan mo to. Ay, 15%. Ibig sabihin, 15% ang gagamitin sa withholding. So, magkano yung kakaltas kay Pippen? O, adi ngayon, masasagot mo na yan. Okay?
So, 1 million times 15%, yan ang kailangan ni Kaltas ng GPP bago ibigay yung income kay Pipen. So, magkano ang cash na ibibigay? 850,000. Sir, ano yung treatment sa 150,000 na kinaltas? Tax credit yan ni Pipen. Okay? So, ang tanong naman dito, same question. Magkano yung total withholding tax liability? Aba, 15% kay Jordan, 15% kay Pippen. E di magkano yan? E di 300,000 tayo. Okay? So, ganyan yung application. Kita mo to? Ang tindi ng mga tinatanong sa board exam. Now, dito naman tayo sa top withholding agent. Okay, pag top withholding agent, nakapost ang pangalan mo sa BIR website na top withholding agent ka. Kapag large taxpayer ka, susulatan ka na large taxpayer ka. Siyempre, gobyerno na to. Sabi natin kanina, if they're going to buy goods from regular supplier, magkaltas ng 1%. Kapag service, regular supplier, 2%. Exception, walang kaltas kapag casual purchase. Okay? At yan ay binili sa mga hindi supplier. Tapos, single purchase lang. Ibig sabihin, isa lamang ang invoice. Okay? If single purchase, pero 10,000 or more, kailangang magkaltas na ng 1% or 2%. 1% or 2% yan. 1% or 2%. Kailangan magkaltas kung lampas ng 10,000. So, halimbawa, anong ibig sabihin? Bumili ka lang ng isang papel, pirasong papel, 2 piso. Alam ka naman, magkaltas ka pa doon. Kaya kung 10,000, less than 10,000 yan, walang kaltas. Pero pag 10,000 or more, kaltas tayo. Paano mo malalaman ang isang supplier ay regular na? Okay, kapag naka-anim na bili ka na sa kanya, last year or this year. Ano yung mga goods na kailangan kaltasan? Tangible personal property. Hindi kasama yung mga IPP at saka yung mga agricultural products na hindi mga regular ang purchase. Okay, hindi regular ha? Kasi kung ikaw ay restaurant, lagi kang bumibili ng mga baboy manok. Required kang magkaltas, regular supplier yan eh. Okay? So, taxpayer will be notified through publication in the newspaper or BIR website. Karaniwan, BIR website kapag top withholding agent. Okay? Kailan ka magkakaltas? On the first day of the month following the month of notification. Halimbawa, today, September, nakita mo sa BIR website, top withholding agent ka. October 1, magkaltas ka na sa mga regular purchases mo. Paano ba malalaman kung paano maging top withholding agent? Aba, si BIR ay nag-issue ng RMO. Kapag ikaw ay galing, yung RDO mo, Revenue District Office, galing sa Group A&D, tapos ang sales, okay, or purchases on preceding taxable year ay 12 million and up, malamang magiging top withholding agent ka. Ito, mga nasa NCR ang mga yan. NCR tsaka mga cities. Okay, pero pag mga probinsya na o kaya maliit na city, kapag ang taxpayer ay merong sales or purchases, 5 million, malamang magiging top withholding agent ka. Okay, dito naman tayo sa agricultural producers. Rates on cumulative income payments, mga kapatid, cumulative. Ibig sabihin, ito total lahat ang income, ang sales ng agricultural producer na to. Okay, kapag ang buyer ay engage in trade or business at bumili sa mga agricultural producer, magkakaltas ang mga buyer, okay, ng 1% kung lampas ng 300,000 ang kanyang gross sales. Pero kung hindi lampas ng 300,000, walang kaltas yan, exempt yan kapag hindi lampas na 300,000. Okay, so tignan natin yung illustration natin. ABC Corp bought an aggregate amount of 1 million from Nicanor, an agricultural producer. Magkano yung EWT? Ang total purchases niya, 1 million. 300,000 exempt sa withholding. Ay yun, eto, exempt sa withholding. So yung 700,000, i-multiply mo ng 1%,
7,000 ang babayaran ng EWT. I-remit ito kay BIR. So magkano yung ibibigay na cash? 1 million minus 7,000, so 993,000 na cash ang ibabayad. Plus magbibigay ng 2307 na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Okay, ganyan yung application niyan. Dito naman sa mga e-marketplace operators. Ang mga e-marketplace, example yan, ayan, Shopee, Lazada. Food delivery platforms, Grab Food, Foodpanda. Platform for booking resorts. Okay, mga ano to ha, assuming lang na mga domestic yan ha. Tapos digital financial services. Okay, GCash, Paymaya, credit card companies and banks. At saka mga local merchants or sellers. Ang mga e-marketplace operators, ito, sila lahat, ay magkakaltas ng 0.5% doon sa gross remittances na nakolekta nila on behalf of the seller. Okay? Walang kaltas kung ang kinita ng mga local sellers or merchants ay hindi lalampas ng 500,000. Okay, the cumulative gross remittance to an online seller has not exceeded, walang kaltas. Annual, hindi lumampas ng 500, walang kaltas. Okay? Now, yung gross remittance, lahat lang naman yung binayad dyan. Excluded dito yung returns, at saka yung shipping fee, VAT, etc. Ang consideration for the use of marketplace, ito yung commission na binabayad sa mga marketplace operators. Okay? So, itong applicable lang naman to mga kapatid sa mga e-marketplace operators. Kaya more on information, your information lang to. Okay? Tapos, marketplace, ayan, binanggit na natin. So, yan ang overview ng expanded withholding tax. Okay, ngayon, pag-usapan na natin na yung application ng expanded withholding tax. Okay, so tingnan mo to. Isipin mo, we're talking about expanded withholding tax. You are the withholding agent. Tayo yung merong expense dito. Anong gagawin natin? Kapag meron tayong income payment, magkaltas tayo. So, example, Nicanor pays monthly rent of 10,000 on his place of business owned by Jose. Okay, so tayo si Nicanor, kliyente natin si Nicanor. Okay, compute the EWT to be withheld and the total cash to be paid to the lessor. Aba, kung ganito, rental to, di ba? 10,000. Tignan mo kagad ang listahan. Ilang percent ngayong rental? 5%. So, kaltasan natin ng 5%, 500,000, i-remit natin kay BIR yan. Magkano ang ibabayad natin kay lessor, kay Jose? 10,000 yan, di ba? Kinaltasan natin ng 500. Then 9,500 ang cash, tapos bigyan natin ng 2307, ito, tax credit ito ni Jose kapag nag-file siya ng income tax return niya. Kasi advance payment of tax yan. Ganyan lang kasimple. Ang EWT, importante, alam mo yung mga rates and how does this apply. Paano pag tayo si Jose? Kung tayo si Jose, i-report natin ng buo yung rental, yung gagamitin nating tax credit, yung kinaltas sa atin ni Nicanor, tax credit natin, pambawas yan sa tax due. O pag professional fee naman, individual to. Kung individual professional fee, 5 and 10%. Diba? Nicanor pays his accountant, individual yan. Sorry, si accountant ng individual, a monthly retainer fee of 10,000. Compute the EWT to be withheld and the total cash to be paid. Okay, tignan mo. 5 and 10%, kakasabi pa lang. Kapag non-individual, 10 or 15%. Accountant to. Ibig sabihin, individual. Okay, kapag 10,000 lang yan, maliliit lang pera lang yan. Ibig sabihin, small, medium practitioner to, ayun, 5% ang gagamitin. So, 10,000 professional fee, kung tayo si Nicanor, bibigay ba natin ng buo ang 10,000 sa ating accountant? Hindi! Bakit? Magkakaltas tayo ng 5%. Saan galing? Individual. Hindi naman lalampas to ng
Sabihin natin, assumption, hindi yan lumampas ng 3 million. At nagbigay ng sworn statement. Again, merong sworn statement to ha. So, kaltasan natin ng 500, limit natin kay BIR. Magkano yung perang ibibigay natin sa accountant? 10,000. Since kinatasan natin ng 500 yan, 9,500 na cash. Tapos bigyan natin ng 2,307 si accountant. So, ang total na natanggap niya, 9,500 na cash at saka tax credit na 500. So, total pa rin yung 10,000. Kumbaga, itong 500, advance payment of tax lang niya yan. Okay, pwede niyang ibawas yan sa annual income tax return niya kapag magpa-file siya ng return. Dito naman tayo, top withholding agent. Ay, tandaan mo, kapag goods, 1%. Kapag service, 2% yan. Okay, tignan natin yung application. Si Nicanor ay isang top withholding agent. Top withholding agent na. Pwede magkaltas siya. Bought goods, ay 1% yan. Promise, ay regular supplier, talagang 1%. 10,000 daw. O magkano ang ikakaltas at magkano yung babayad? Kung 10,000 yan, magkaltas tayo ng 1%, 100 yan, i-remit kay BIR. So yung 10,000, kinaltasan mo ng 100, ang cash na ibibigay, 99. Plus, 2,307 na nagkakahalaga ng 100. Sir, tanong, kanina meron tayong example sa rental, sa professional fee, at saka dito, hiwa-hiwalay na filing ba? Hindi, isang return lang ang gagamitin natin. Yan lang, o kaya ito, yung quarterly. Okay? Paano pag service? Kapag service 2%, Nicanor top withholding agent, pay this service center 10,000. Service okay, for the repair service nga, magkano kakaltas? 2%. 200,000 remit kay BIR. 10,000 kinaltasan ng 200, 98 yung cash. Tapos bigyan pa ng 2,307, nagkakahalaga ng 200 pesos pambawas ni income earner yan, ni service center sa kanyang income tax return, sa kanyang tax due. Paano pag mixed? Goods and service ang binili. Si Nicanor ay top withholding agent, paid sana oil, 1,000 for the fuel, goods yan. And another 10,000 for the repair service. Aba, service yan. Magkano ang ikakaltas? Kapag mixed transaction, paghiwalayin mo. Okay, 1% sa goods, 2% sa service. So, kapag kinaltasan mo ng 1% yan, 990 yan. Kapag pinaltasan mo ng 2% yan, 980 yan. So, ayan ang total na ibabayad. I-total mo na lang. Okay? Now, look at how the expanded withholding tax works. Okay? Side by side with the withholding agent and the income earner. Tignan natin ang kwento. Kasi pwedeng ikaw ito, si ABC Corp, at saka pwedeng ikaw yung consultant. Okay, tignan natin. ABC Corp engaged the services of Nicanor as a tax and legal consultant. So si ABC ang withholding agent, income earner si Nicanor. Monthly retainer fees agreed by the parties is 100,000 per month. Okay, assume the following. Si ABC lang ang only client ni Nicanor. Yan lang yung kanyang source of income. Ibig sabihin, purely self-employed or professional si Nicanor. Walang cost. Ibig sabihin, walang expense. Okay? Compute the annual for Nicanor. Ganito yan. Kung tayo si ABC Corp, babayaran natin ng 100,000 per month si Nicanor because he is our tax and legal consultant. Bibigay ba natin ang buo ng yung 100,000? Aba, hindi. Yung 100,000, kakaltasan natin ng 5%. Kailan natin, bakit 5%? Kung hindi naman lalampas ng 3 million, so ito, siya lang yung kliyente, 1.2 million in 1 year. So, assume lang natin na morong sworn statements. So, 5% ang gagamitin natin. So, every month, magkakaltas tayo ng 5,000. Ang ibibigay nating cash, 95,000. Okay? So, in 12 months, ang total na nakaltas natin kay Nicanor ay 60,000. Okay? Now, look at this assumption.
Magkano ang tax payable ni Nicanor kung siya ay nag-8%? So, ang kanyang total gross sales, okay, ay 1.2 million. Tandaan mo, kapag nag-8%, merong deduction na 250,000. So, ang taxable income, 950,000. I-multiply mo lang ng 8% yan, yan na yung taxable income niya, ang tax due niya, 76,000. Kinaltasan siya ng 60,000. Di ba ang sabi natin, yung kinaltas, tax credit yan ng income earner. So, ibawas yan, less. Ayun, less. Yung 60,000 na yan, tax credit, advance payment of tax yan. Kaya sa kanyang annual ITR, ang babayaran lang is 16,000 pesos. Ganyan ang concept ng tax credit on the part of the income earner. Yung kinaltas is tax credit. So withholding tax sa final, walang ganyan. Kasi nga hindi creditable. Okay? Papaano kung nag-undergraduated tax daw? 1.2 million ang gross sales. Okay? Walang cost, sinabi na sa problem. 1.2 million ang taxable income. Gamitin mo yung graduated tax table. Ang lalabas dapat yan, 250,000. Kinaltasan siya ng 60,000 di tax credit niya yan. So, ang babayaran, 190,000 pesos. So, tandaan mo, kapag graduated tax, meron pa tong percentage tax na 3%. Dito, wala ng percentage tax. Bakit? 8% kasi. Saan mas matipid? Aba, mukhang tipid dito. Kasi dito, 76,000 lang. Dito, 250 pa plus 3% percentage tax pa. Diba? Ganyan ang application ng expanded withholding tax as a withholding tax and as a tax credit on the part of the income earner. Okay, another example. Parehas lang yung concept. Nangupahan tayo kay Nicanor, monthly rental 100,000. Same assumption. Okay? Anong gagawin? Yung rent expense natin, tayo sa ABC Corp, magkaltas tayo ng 5%. Sir, bakit 5%? Kasi kapag rental, 5% talaga yan. Tignan mo yung tax table. So, ang kaltas natin every month, 5,000. Annual, 60,000 yan. Ngayon, anong meron naman kay Nicanor? 1.2 million. Kung mag 8% siya, less 250, 950 times 8%, 76. Tax credit niya yung kinaltas natin, 16,000 lang ang babayaran sa annual ITR. Okay? Kapag naman nag-optional standard deduction, ang gross sales natin, 1.2 million, 40% ito ng 1.2, wala pa tayo sa OSD. Sa deduction mo maintindihan yan. Basta 4% yan, 720,000, gamitin ang graduated tax table, ito dapat ang lalabas. Tandaan mo yung kinaltas na 60,000, tax credit ng income earner yan, 50,000 lang ang babayaran sa annual ITR. Okay, so alin na mas maganda? Dito, wala ng percentage tax. Dito, merong percentage tax na 3%. 76,000 lang, 110 plus 3% pa. Ay, mas maganda ang 8% dito. Okay? Dito naman tayo, security fee. ABC Corp contracted security fee ito ha. Brian Macho Security Agency. Okay, terms of agreement, ang sweldo ng mga guards, 100,000, magdadagdag ng agency fee of 20%. Okay? So, assumption, yun lang yung nag-iisang kliyente at yun ang source of income. Compute the tax. O, ganito yan. Kapag security, yung agency fee lamang ang merong subject sa withholding. So, kung 100,000 times 20% agency fee, 20,000 ang ating agency fee. 2% lang yung ikakaltas, nasa graduated tax table. Every month, 400 yan. Annually, 4,800 ang nakaltas. On the part of the security agency, assuming nag 40% yan, ang gross sales niya, 120,000, 100,000, salary ng guards plus 20%. So, ang gross niya, 1,440. Ang cost of service, 100,000 times 12. Ito yung pasweldo sa mga guard. Okay, so ang total niyan, 1.2.
Ang gross income niya 240. Times 40% yan, 40% neto. So, ang taxable income, 144,000. 20% ang tax rate. Okay, yan na lang ang gamitin natin kasi 25% ang general rule na rate pero 20 muna ngayon gamitin natin kasi hindi naman lampas ng 5 million ang taxable income. So, 28,800. So, ito, tax credit. So, 48,800, ibawas natin. Ito, ang babayaran ni security agency sa annual ITR. Okay? Pero, tandaan mo, security agency, security 20%, agency fee lang. Pero kapag janitorial yan, mga kapatid, nakakalungkot. 100 ang sweldo ng mga 100,000 ang total salary ng janitor, nagdagdag ng 20% agency fee ang janitorial company. Papaano yan? Ang kwento, kapag janitorial agency, yung 100,000 na sweldo at saka 20% na agency fee, yan lahat ay merong kaltas. So, 2,400 ang kaltas every month, 28,800 every year. In a year. Sir, bakit ganon? Dito, kasama yung sweldo. Dito, hindi kasama yung sweldo. Yung agency fee lang. Ayun, no? Agency fee lang ang may withholding. Dito, kasama yung sweldo ng janitor. Bakit? There was an RMC issued by the BIR way back, wherein the RMC laid down the difference between a security agency and janitorial. Kapag security agency fee lang ang subject sa EWT. Kapag janitorial, pati yung sweldo kasama. So, 120,000, 2%, 2,4 times 12 months, yan ang total na nakaltas. Okay, ngayon, anong mangyayari ngayon sa agency? Ang gross sales niya, 1,440, so 120 yan, times 12, 1,440. Sweldo ng janitor, 1.2 million, 120,000 times 12 yan. Gross income, 240. Okay, nag-OSD, 40% yan neto. Okay, so ang taxable income, 144,000, 20% na lang gamitin nating rate kasi hindi naman lumampas to ng 5 million. Okay, so 28,800, so yung tax credit, ayun, 28,800, payable, wala. Kaya nga estimate lang ang EWT natin kasi more or less malapit-lapit din siya sa katotohanan. In this case, true siya rito. Pero dito, sa security, hindi. Bakit? Kasi excluded yung salaries of the security guards in computing the withholding taxes. Okay? Now, let's go now to the comprehensive problem. Again, ito yung mga paborito ko, mga comprehensive problems. Okay? Madali lang naman to mga to. ABC Corp, uy, nakita mo, top withholding agent, kailangan alam mo na kagad ang gagawin mo. Magkakaltas ng 1% sa goods, 2% sa service. Okay, the following are called from the records. Purchase of goods, top withholding agent daw, goods yan. Ay, lagyan mo kagad ng 1%. Purchase of service, ay, lagyan mo kagad ng 2%. Meralco, ay, kuryente yan, 2% yan. Service yan. Professional fee, GPP, ay, kapag GPP, walang kaltas kapag GPP. Bakit? Exempt kasi yan sa income tax. Tapos professional fees, made to small-time practitioners daw. Ah, small-time yan? 5% yan. Nagbayad ng rental? 5% yan. Grabe naman. In computing 1601 EQ, magkano daw yung expanded at magkano yung cash? Ah, edi kayang-kaya mo nang sagutin yan. Ito na yon. Oh, 1 million. Lahat to, 1 million. Isulat mo lang dyan hanggang doon, 1 million. Goods, 1%, 2%, 2%, exempt, 5%, 5% dito. Ayun lang yun, oh. Same. Oh. So, ito yung total EWT. I-remit natin to sa BIR. Pagkatapos, ito yung amount to pay sa mga sellers ng mga yan. Okay? Dito naman tayo. Comprehensive problem. Paborito ko din to.
Okay, ABC Corp, top withholding agent. Ay, tandaan mo kapag top withholding agent, may kaltas ng 1%, 2%. Under BIR audit siya. As a revenue officer, so the assumption here is you are the revenue officer. So, kailangan malaman mo kung magkano yung hindi binayaran. So, you requested the income statement. Bakit income statement? Kasi dito mo makikita yung mga expenses. Tapos, tinitignan mo kasi kung magkano yung kulang na binayaran. Kaya i-compare mo sa 1601 EQ at saka alpha list of payees. O, anong meron dito? Nakita mo, purchase of goods, 1 million sa income statement. Tapos, ang kinaltas lang, 500. Ala! Kulang ng 500,000 ang kinaltas. I-multiply mo ng 1% yan. Kulang ng 500,000. Oh, multiply mo ng 1%. Magkano? 5,000. Deficiency yan. Oh, purchase of service. Kulang ng 200,000. 1 million doon. 800 lang kinaltas. Times 2%. 4,000 dyan. Oh, 1 million GPP. Walang kaltas yan. Walang problema. Professional fees, practitioner, 1 million dapat. 500 lang ang kinaltasan. Kulang ng kinaltas 500,000. Magkano ba yung rate nyon? 5,000. So, 25,000 tayo dito. Rental. Ay, tumama siya. Walang discrepancy sa rental. Okay? So, ngayon, tinatanong tayo, compute the possible deficiency withholding, expanded withholding tax. Ayan na. Okay? So, pwedeng ganito yung gawin mo. Lagay mo muna yung total amount, ilagay mo yung total rate para ma-compute mo yung dapat bayaran. Ito yung kinaltas, i-minus mo dyan para makuha mo ang deficiency. Okay? Parehas naman dun sa kinompute natin. So, bahala ka kung anong way ang gusto mo. Pwedeng ganito sa baba, pwedeng ganitong shortcut. Okay, basta tama yung sagot mo, wala akong problema. Okay? Now, ito yung form natin. Expanded ang E, quarterly yung Q. Same tayo, 2025 lang ilagay mo. Kung ano tayo ngayon, September, third quarter tayo. Amended return, no tayo kung first time tayo mag-retire. May kinaltas tayo, yes. Ilagay lang yung lahat ng information dyan, tapos na yung problema mo. Okay, tapos ito yung alphanumeric. ATC, ito yung gagamitin mo. Halimbawa, nagbayad tayo ng PF. Individual, ayan o. O, individual to. O, individual. Ayan ang gamitin mo. Ng mga codes. Kung individual yan, WI010. Kung non-individual, WI011. Ganyan lang kasimple. Okay. Ito naman ang ibibigay natin sa kanila. Sa mga kinatusan natin. 2307, Certificate of Tax, Creditable Tax Withheld Source. Ayan lang yung period. Yung TIN ng payee, yung income earner, tayo yun dito, payor tayo. Lagay mo lang yung buo na yan, tapos may problema mo. Okay, halimbawa, rental. Ilagay mo dyan, rental. Professional fee. Halimbawa, binayaran natin 1 million. O de, ang ikinaltas mo dyan, 50,000. 5% eh. O, 1 million dito. Kinaltas natin, halimbawa, 10%. 100,000. Okay, so 150 ang lalagay mo dyan. Tapos na yung problema mo. Ito, yung business tax na VAT, ito, yung creditable VAT yan. Tsaka percentage tax. As pirmahan mo rito, signature of payor, ikaw ang pipirma dyan. Tapos, papirmahin mo dito yung payee para sure ball na may conformity siya. So, ito naman yung likod ng 2307. Parehas lang yung mga, ano yan, ATC, Alphanumeric Tax Code, ATC. ATC ang tawag dyan. Okay? And then, that's expanded withholding tax in a nutshell. Okay? Mas marami kang gagawin sa expanded withholding tax sa tuloy. Bye-bye.